Siguro nga maganda sa 2028 elections, mas maaga ang filing ng candidacy. Siguro nga sa halip na October, baka pag-isipan na natin na July. Mula sa karaniwang ginagawang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa buwan ng Oktubre o huling quarter ng taon kapag automated elections, planong gawin ng Commission on Elections o COMELEC ng mas maaga o sa Hulyo tulad ng paparating na 2028 presidential elections. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, sa pamamagitan nito ay maaga nilang mareresolba ang posibleng kaso na ihahain sa kanila laban sa mga kumakandidato. Ito ang nakikitang paraan ng komisyon para may sapat ding panahon ang mga posibleng madidiskwalipika o kakansilahin ang COC na makapunta sa Korte Suprema upang makahingi ng Temporary Restraining Order o TRO. Kung July yan, kaya po namin ng July, August, by September, may mga decisions po kami hanggang sa NBank level. At least, meron silang September, October, November, December para makapunta sa Korte Suprema. Hindi na rin maaapektuhan ang pag-iimprenta ng balota tulad ngayon na kailangan nilang ulitin ang ballot printing dahil sa utos ng kataas-taasang hukuman na ilagay sa balota ang pangalan ng ilang tumatakbo na may nakuhang restraining order. Hindi naman kailangan ng batas kapag gagawing maaga ng COMELEC ang COC filing sapagkat ito ay bahagi na ng kanilang administrative function o mandato. Ang nakikita ni Garcia, magkakaroon ng adjustment halimbawa sa pagpaparehistro. Dapat doon, bago mag-July, tapos na yung filing ng application for registration as a voter. Bakit? Kasi kung hindi pa pala botante yung mismong kandidato, maka-question ang kanyang kandidatura ng July pa lang kung nag-file siya ng candidacy. So may mga ganong issue halimbawa na kinakailangan babalansehin din po natin. Samantala natapos na kanina ang trusted build ng Automated Election System o AES, kasama na rito ang Election Management System o EMS na patungkol sa balota. Nilagyan na ito ng add feature para sakaling maglabas pa ng TRO ang Korte Suprema ay hindi na kailangang ulitin ang trusted build sapagkat idadagdag na lang ang pangalan ng kumakandidato. Pero kapag national aspirant ang may TRO tulad ng tumatakbong senador ay dapat uulitin pa rin ang pag-iimprenta ng mga balota kasi buong bansa ang apektado pati ang sa overseas voting. Mula po sa Miyerkules hanggang sa April 14 ay mas maiksi po ng 2 linggo na yung pong ating binigay na timeline, and therefore kinakailangan mag-adjust po kami ng 14 papunta onwards bago matapos ang Abril para makatapos tayo sa pag-iimprenta ng balota. Bagamat aminado ang COMELEC na maaaring darating sa punto na hindi na sila makasusunod sa ipag-uutos ng hukuman kapag gahol na masyado ang oras ng ballot printing. Pagkatapos ng trusted build kanina ay ilalagay na ng COMELEC ang mga pangalan na ipinagdagdag ng Supreme Court. Bukas naman ay lalabas ng COMELEC ang 1,667 na ballot face templates o itsura ng mga balota sa buong bansa. Ito ay bilang paghahanda sa muling pag-iimprenta ng mga balota sa Miyerkules, January 22. Ayon naman sa South Korean company na Miro na siyang may kontrata sa pag-iimprenta ng balota, suportado nila ang desisyon ng COMELEC. We're preparing fully to ensure a very productive, positive, efficient and very transparent elections this coming May. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.